وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, ito po ay part 2 or pagpapatuloy sa ating nasimulang aralin patungkol sa marfu'atul asma. So ngayon po, ito po ay pang-14 na aralin at ito po ang part 2. Karugtong po ito ng nauna nating aralin sa unang linggo. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay pagpapatuloy po natin ang marfu'atul asma. Ating binanggit na ang ibig sabihin ng marfu'atul asma, sila po yung mga noun, mga isim, mga pangalan na ang kanilang original na palatandaan sa dulo ng mga salitang ito, ng mga kalimang ito or ng mga word na ito, ang kanilang pangunahing palatandaan ay ang ad-dhammah. Okay? Al-alamatul asliyatu lirraf'i hiya ad-dhammah. Okay? Ang kanilang pangunahing palatandaan sa kanilang dulo ay ad-dhammah. At isa po sa tinatawag na marfu'atul asma, ang pinakaunang kalima, pinakaunang uri ng salita na napapabilang sa marfu'atul asma o kailangan isulat natin ang dhamma sa kanyang dulo ay ang tinatawag na al-fa'ilu o ang kanyang kahulugan sa wikang Ingles ay doer. Ibig sabihin, siya po yung gumagawa ng fa'il, siya po yung gumagawa ng verb or action word na binabanggit natin sa ating pangungusap or jumla or a sentence. Ipinaliwanag natin o nagbigay tayo ng mga karagdagang halimbawa patungkol sa al-fa'ilu, patungkol sa doer sa isang sentence sa naunang aralin, at ang ginamit po nating doer ay isang lalaki, kasunod noon ay dalawang lalaki, at kasunod noon ay plural pangmaramihan para sa mga kalalakihan. Sa araw po na ito inshallah subhanahu wa ta'ala, ang gagawin naman po nating doer, okay? Magbibigay na naman po tayo ng mga halimbawa patungkol sa fa'il, sa doer. Ngunit ang gagawin po nating doer sa araw na ito ay isang babae, dalawang babae, at higit pa sa dalawa, ibig sabihin ay plural para sa kababaihan. Okay? So ang tawag sa isang doer, ang tawag po sa kanya sa Lughatul Arabiya ay mufrad. Okay? Mufrad. Pag dalawa na po, ang tawag po sa kanila ay muthanna. At saka pag tatlo, ang tawag po sa kanila ay al-jam'u. Kapag tatlong lalaki o higit pa sa tatlo, ang tawag po sa kanila ay jam'ul mudhakkaris salim. At kapag tatlong babae naman po, nag-umpisa sa tatlong babae, at higit pa sa tatlo, ang tawag po sa kanila ay jam'ul muannathis salim. Nabanggit na po natin yan sa mga uri ng isim, mga uri ng plural ayon sa mga uri ng isim ayon sa kanilang mga bilang. At meron din po tayong tinatawag na jam'ut taksir. Ang jam'ut taksir po, sila yung mga kalima, word, salita na plural, ngunit ang kanilang palatandaan ay hindi po tumutugma sa mga palatandaan ng plural para sa kalalakihan at palatandaan ng plural para sa mga kababaihan, sapagkat ang plural po para sa mga kalalakihan ay nagtatapos po ang kanilang kalima sa waw at nun. Okay? Kapag ang isim, kapag ang salita, kapag ang pangalan or noun
ay plural para sa mga kalalakihan, ito po ay nagtatapos po sa waw at nun. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa ay isang Muslim na lalaki. Ang Arabic po nito ay Muslimun. Okay? Ang kanyang Arabic po ay Muslimun. Ang ibig sabihin nito ay isang Muslim na lalaki. Halimbawa, kapag sinabi po nating mga Muslim na lalaki, ibig sabihin ay plural para sa mga kalalakihang Muslim. Dadagdagan lang po natin ng waw at nun ang dulo ng salitang ito. Okay? Kung dadagdagan natin ng waw at nun, magiging Muslimuna. Okay? At ang nun po ng Jam'ul Mudzakkar Salim, nun para sa pangmaramihan, para sa mga kalalakihan, kailangan po ang kanyang nun ay mayroong fatha sa kanyang itaas. Okay, yun po ang palatandaan natin. At ito po ang singular or mufrad ng isang lalaking Muslimun. Kapag siya po ay naging plural, ay daragdagan po natin ng waw at nun. Ang tawag po sa kalimang ito, sa uri ng kalimang ito ay Jam'ul Mudzakkar Salim. Plural para sa mga kalalakihan. Ang kahulugan po ng Muslimun ay isang Muslim na lalaki. Ang kahulugan po ng Muslimuna ay maraming Muslim na kalalakihan. Okay, so ito po ang sinasabi nating Jam'ul Mudzakkar Salim. At kapag babae naman po ang ating gagamitin, okay, aalisin po muna natin ang unang halimbawa. At kapag isang Muslim naman po na babae, ang kanya pong Arabic word ay Muslimatun. Okay? Muslimatun. Ibig sabihin po ay isang Muslim na babae. Kapag gagawin po natin itong plural, ay magiging, ang plural po nito ay Muslimatun. Muslimatun. Daragdagan lang po natin ng alif at taul maftuha. Okay? Aalisin po natin ang taul marbuta at papalitan po natin ng alif at taul maftuha. Okay? So Muslimatun, ibig sabihin ay singular para sa isang Muslima. Okay? Isang babaeng Muslim. Kapag sinabi po nating Muslimatun, ang kanya pong kahulugan ay kababaihang Muslim. Ibig sabihin ay plural para sa mga kababaihang Muslim. Ang tawag po sa uri ng kalima na ito, plural para sa mga kababaihan, ang tawag po sa kalima na ito ay Jam'ul Muannathis Salim. Okay? Ang tawag po sa kanya ay Jam'ul Muannathis Salim, plural para sa mga kababaihan. Okay. So ang plural po para sa mga kalalakihan ay nagtatapos po ito sa waw at nun. At kapag plural naman po para sa mga kababaihan ay nagtatapos po ito sa alif at ta. Okay? Okay, alif at ta. At ang tawag po dito ay Jam'ul Mudzakkar Salim. At ang tawag po sa isang kalima, na plural para sa mga kalalakihan na nagtatapos po sa waw at nun ay Jam'ul Mudzakkar Salim. At kapag plural naman po ito para sa mga kababaihan ay nagtatapos po ito sa alif at ta. At ang tawag po sa uri ng kalima na ito ay Jam'ul Muannathis Salim. Okay. Okay. Mayroon pong mga kalima, mayroon po tayong mga plural para sa mga kalalakihan at plural para sa mga kababaihan na hindi po nagtatapos sa waw at nun at hindi po nagtatapos sa alif at ta. Ngunit tumutukoy po ito sa plural para sa mga kalalakihan at plural para sa mga kababaihan. Okay. Ang tawag po sa mga kalima na ito ay Jam'ut Taksir.
Okay? Ang tawag po sa kanila ay jam'ut taksir. Pwede po itong pumasok sa plural para sa mga kababaihan. Pwede rin po itong pumasok sa plural para sa mga kalalakihan. Okay. So, ang tawag po sa kanila ay jam'ut taksir. At pwede nyo pong panoorin ang video patungkol sa mga uri po ng plural. Okay? Mga uri ng plural makikita nyo po sa ating channel. Punta po kayo sa playlist at piliin nyo po yung Nahu Random Topics at piliin nyo po ang mga uri ng pangmaramihan o mga uri ng plural. Okay? O sa wikang Arabic ay tinatawag na aqsamul jam'i. Okay? Meron po tayong tatlong uri ng mga plural at mapapag-aralan po ninyo sa videong iyon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, yon ay karagdagang mga information lamang po para mas maintindihan natin ang topiko natin sa araw na ito. Okay. So, ang topiko natin sa araw na ito ay al-fa'ilu. Hindi pa po tayo tapos sa tinatawag na al-fa'il sa doer. Okay. Tapos na po tayo sa doer na lalaki. Isang lalaki, dalawang lalaki o tatlo o higit pa sa tatlong lalaki. So, natapos na po natin iyon sa last week. Sa araw po na ito ay ang pag-aaralan po natin ay ang doer naman po na babae. Isang doer na babae, dalawang doer na babae at tatlong doer na mga kababaihan o higit pa sa tatlong babae. Okay, so yan po ang ating aralin sa araw na ito. Ano po ba ang kanilang mga palatandaan sa kanilang dulo? Okay. So nagbigay po si Ibn Ajurum ng mga halimbawa, karagdagang halimbawa para mas maintindihan po natin ang topikong ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sinabi po natin sa last lesson po natin, last week, sinabi po natin na ang fa'il, ang doer po, okay? Ano po ba ang kahulugan ng doer sa wikang Arabic? Ang kanya pong kahulugan ay huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Ang ibig pong sabihin nun ay siya po yung noun, siya po yung pangalan, siya po yung isim na nakalagay po ay dhamma sa kanyang dulo. Okay? At nauna na pong nabanggit ang kanyang verb or action word. Ibig sabihin ay una pong babanggitin ng action word or ang kanyang fa'il at susunod po sa kanya ang fa'il or ang doer na gumawa po sa action word na ating binanggit sa isang pangungusap. Okay. So inshallah subhanahu wa ta'ala makikita po natin sa ating harapan meron po tayong apat na mga halimbawa. Ang unang halimbawa po, okay, ang first line, ang doer po natin dito ay isang babae. Ang second line ay dalawang babae. Third line ay tatlong babae po ang ating doer. At ang last line or pang-apat na linya po ay tatlo o higit pang doer para sa mga kababaihan. Ngunit hindi po siya nagtatapos sa alif wa ta. Okay? Hindi po siya nagtatapos sa jam'ul muannathis salim. Okay. So, ang pinakaunang halimbawa ay, sabi ni Ibn Ajurum, qamat hindun. Okay? Qamat hindun. Ang fi'il po natin ay qamat. Okay? So, ito po ang ating fi'il. Okay? Ito po ang ating fi'il. Qamat, ito po ang ating verb or action word. Ang doer po dito, okay, ang fa'il or ang doer po dito ay hindun. Ibig sabihin ay si Hind po ang doer sa pangungusap na ito. Ang Hind po dito, okay? Ang Hindun po dito ay pangalan po ito ng isang babae. Last week po ang ginamit po natin ay Zaidun, okay? Zaidun po ang ginamit natin last week kung saan ang kalimang iyon, ang word na iyon ay pangalan na para sa isang lalaki. Ang Hindun po ay pangalan ng isang babae, okay? So ang doer natin sa pangungusap na ito ay si Hind, si Hindun, okay? Ang ating halimbawa po ay qamat Hindun, qamat Hindun, okay? So ang doer po natin ay si Hindun at siya po ay nag-iisa lamang, okay? Sabi po natin na ang al-fa'il, ang doer kapag siya po ay pumasok sa isang pangungusap at nauna na pong nabanggit ang kanyang verb or action word, ang fa'il po na iyon, ang doer na iyon kapag siya po ay singular, kapag siya po ay mufrad, kapag siya po ay nag-iisa, okay? Kapag isang babae lang po siya, ang kanya pong palatandaan ay
ad-dhammah. Okay? Ang kanyang palatandaan po ay dhammatan kapag wala pong hindi pong pumasok sa kanyang alif walam, at kapag pumasok naman po sa kanyang alif walam, ang kanya pong palatandaan ay isang dhamma lang. Okay? Sapagkat hindi po pwedeng magsama ang alif walam at tanwin sa isang word, sa isang isim, sa isang noun. Hindi po 'yon pwedeng magsama. Kung papasukan po natin ang alif walam, kailangan po nating tanggalin ang isang tanwin. Kapag papasukan po natin ang tanwin ay aalisin po natin ang alif walam. Okay? So ganun po ang rule natin sa Arabic language. Okay? Or sa tinatawag na qawaidun nahwu. So ito po ang pinakaunang halimbawa. Qamat Hindun. Qamat po siya po yung ito po yung verb or action word, at ang Hindun po siya po yung doer. Okay, siya po yung doer sa pangungusap na ito. Kaya naman kailangan po ang kanyang palatandaan ay ad-dhammah or dhammatan. Okay? Or dhammatan kung wala pong pumasok na alif walam. Okay, so ganun po lahat po ng pangungusap, lahat po ng jumlah, lahat po ng sentence na kapag ang doer po sa sentence na iyon ay isang babae lamang, okay, isang babae lamang, ang kanya pong palatandaan sa kanyang dulo ay dhammah. Kung halimbawa po papasok po sa kanya ang alif at saka lam. At kung wala naman pong alif walam, ang kanya pong palatandaan ay dalawang dhammah. Magbibigay po tayo ng halimbawa na kung saan ang doer po sa pangungusap na iyon ay singular para sa isang babae, ngunit pumasok po sa kanya ang alif walam. Example po, sa Lughatul Arabiya, sa wikang Arabic, ang Arabic po ng isang estudyanteng babae ay talibatun. Ang Arabic po ng isang mag-aaral na babae ay talibatun. Okay, talibatun. Kapag papasukan po natin ng alif walam ang talibatun, magiging at-talibatu. Okay. Ito po ang ating ibig sabihin sa sinabi po natin kanina, na kapag pumasok po ang alif walam, kailangan po ay alisin natin ng isang tanwin. Okay? Kaya naman mapapansin po natin sa at-talibatu ay ang nagpaiwan na lamang po ay isang dhamma sapagkat pumasok po sa kanya ang alif walam. Sa unang halimbawa po ay makikita po natin ang tanwin, dalawang dhamma, dhammatan, sapagkat wala pong pumasok sa kanya na alif walam. So ito po ang ibig nating sabihin. At hindi po pwede sa Lughatul Arabiya, sa wikang Arabic, na magsama po ang alif walam at saka ang tanwin. Okay? So wala po kayong kalima or noun na makikita na ganito sa wikang Arabic. Hindi po tayo pwedeng magpasok ng alif walam sa isang noun at papasukan din po siya ng tanwin. Okay? So hindi po 'yun pwede. Pwede lamang po pumasok ang dalawang tanwin kung walang alif walam. At pwede lamang po pumasok ang alif walam kung aalisin natin ang tanwin. Okay, so ito ay ang tamang pagsulat sa tinatawag na at-talibatu. Okay, kung wala po siyang alif walam ay talibatun. Kapag papalitan po natin ang Hindun, kapag papalitan po natin siya ng talibatun ay magiging qamat talibatun. Okay? Qamat talibatun. Kapag ang gagamitin po natin ay at-talibatu, magiging qamat at-talibatu. Okay? So hindi po tayo pwedeng magsabi ng qamat at-talibatun. Okay, mali po 'yun sa Lughatul Arabiya. It's either po ang piliin po natin ay qamat talibatun or qamat at-talibatu. Okay. So sa sitwasyon ito po, sa unang halimbawa po natin, qamat Hindun, ang kanyang palatandaan po ay dalawang dhamma sapagkat hindi po pumasok sa kanya ang alif walam. At saka hindi po natin siya pwedeng pasukan din ng alif walam dito sapagkat ang isim or noun na Hindun, ang pangalan po na Hindun ay siya po ay known. Ibig sabihin ay kilala na po siya. Okay? So hindi po, iyon po yung isang dahilan na hindi po tayo pwede magpasok sa kanya ng alif walam sapagkat siya po ay kilala na. Okay? Siya po ay known. Kapag unknown po, kagaya nito,
unknown. Ibig sabihin ay hindi natin kilala kung sinong estudyanteng babae. Okay? Hindi natin kilala kung sino ang estudyanteng babae na iyon. Kaya naman pwede natin siyang pasukan ng alif walam. Pwedeng maging at-talibatu. Okay? Ang isang estudyanteng babae. Kung gusto natin siyang tukuyin kung sino man siya. Okay? Pero kung halimbawa po ay kagaya po nito, talibatun, ibig sabihin ay lahat ng estudyanteng babae ay pwede siyang pumasok dito. Okay? Hindi po kagaya sa unang halimbawa natin na si Hindon, ibig sabihin ay siya lang po ang tinutukoy dito. Okay? Hindon. Kaya naman, hindi na po kailangan na maglagay pa tayo ng alif walam para makilala si Hindon sapagkat kilala na po siya or known na po siya sapagkat yan po ang tawag sa kanya. Yan po ang binigay sa kanyang pangalan. Okay? Naway naintindihan natin ang paliwanag na iyon patungkol sa kung kailan natin lalagyan ng tanwin at kailan po natin aalisin ang at-tanwin. Okay. So, iyon po ang unang halimbawa. Qamat Hindon. Ang Hindon po, ito po ang al-fa'il. Ito po yung doer. At siya po ay singular lamang. Okay? Siya ay mufrad, nag-iisang babae. Kaya naman ang kanyang palatandaan ay dhammatan sapagkat hindi po masuk sa kanya ang alif walam. Pangalawa, taqumu Hindon. Ang unang halimbawa po nating binanggit ay qamat Hindon. At ang ito po ay fi'lun madin, ibig sabihin ay past tense, ibig sabihin ay tapos na po itong mangyari. Pangalawa ay taqumu Hindon. So pangalawang halimbawa po natin, ito po ay present tense, ibig sabihin ay nangyayari po sa kasalukuyan. Okay. Maging past tense man po yan or present tense, ang kanilang mga verb or action word, mananatili po ang palatandaan ng fa'il, mananatili po ang kanyang palatandaan bilang dhammatan. Okay, kung walang alif walam at isang dhamma lang kapag may alif walam. Okay. So sa pangalawa po ay taqumu Hindon. Okay, ito po ang verb. Okay, present tense po siya. At ang kanyang fa'il, ang kanyang doer po ay isa lang, isang babae, singular. Kaya naman po ang kanyang palatandaan ay dhammatan. Okay, dalawang dhamma sapagkat hindi po pumasok sa kanya ang alif walam. Okay, dito po tayo sa dalawang doer na babae. Okay? Ano na naman po ang gagamitin nating palatandaan kapag ang kanyang doer po ay dalawang babae? Okay? Ang binigay po ni Ibnu Ajurum na halimbawa ay qamatil hindani wa taqumul hindani. Okay? Ang una po doon ay past tense. Ang pangalawa po na halimbawa ay present tense. Okay? So, ang pangalawang halimbawa po ni Ibnu Ajurum ay qamatil hindani, taqumul hindani. Ngayon po, ito po ang verb or action word at ang sumunod po sa kanya ay ang doer. Okay? So, ang doer po dito ay al-hindani. Ibig sabihin ay dalawang hind. Kanina po ay isang hind lang, ngayon po ay dalawa na sila. Okay? So, ang palatandaan po, kapag dalawa po ang doer, ang gagawin po natin ay dadagdagan po natin ng alif at nun. Okay? Kanina po ay hindon. Okay? Kanina ay hindon. Ang gagawin po natin ay aalisin po natin ng dalawang dhamma at papalitan po natin ng fatha ang kanyang dulo at dadagdagan po natin ng alif at nun. Okay? So, ang kanyang palatandaan po ay al-alif at kasunod po niya ay nun na mayroon pong kasra sa kanyang ibaba. Okay? So, ito po ang palatandaan ng dalawang doer. Ang kanya pong palatandaan ay alif at lalagyan po natin ng nun na may kasra sa kanyang ibaba. Okay? Qamatil hindani. Okay? Sa present tense naman po ay taqumul hindani. Ganun po. Ganun din po. Ang past tense ay alif at nun na may kasra ang kanyang palatandaan. Sa present tense ay alif lang din po ang kanyang palatandaan at lalagyan po natin ng nun na may kasra sa kanyang dulo. Okay? Pareho lang po ang palatandaan ng doer kapag siya po ay nasa past tense at present tense. Okay? So, ito din po ang kanyang palatandaan. Okay? Ito din po ang kanyang palatandaan. So, ngayon po, tapos na po tayo sa singular or mufrad na doer. Tapos na din po tayo sa muthanna or pangdalawahan.
dito po tayo sa tatlong doer or higit pa sa tatlo. Okay? Ibig sabihin ay jam'ul muannathis salim. Okay? Kung inyo pong matatandaan, sinabi po natin kanina na ang plural po para sa mga kababaihan ay daragdagan po natin ng alif wa ta. Magdadagdag po tayo ng alif at ta sa dulo ng isang noun or pangalan. Okay? Maging past tense man po ito or present tense, magdaragdag din po tayo ng alif at ta. Okay? So ang halimbawa po ni Ibn Ajurum ay qamatil hindatu. Okay? Ibig sabihin, ang verb po nila ay qamat at ang al-hindatu, ito po ang al-fa'il. Okay? Ito po ang doer. At ang doer po dito ay maraming hind. Ibig sabihin ay dito po ay isang hind, dito ay dalawang hind, dito po ay tatlo or higit pa sa tatlong hind ang doer po sa pangatlo nating pangungusap. Okay, ano po ang kanilang palatandaan? Ano po ang kanyang palatandaan? Ang palatandaan po dito ay maglalagay po tayo ng alif at ta at ang kanyang palatandaan sa dulo ay ad-dhammah. Okay? Ang palatandaan ng jam'ul muannathis salim sa kanyang dulo ay ad-dhammah. Okay? At ang jam'ul muannathis salim para maging plural po na pangbabae ay daragdagan po natin ng alif at ta. Okay? Kung pangdalawahan lamang po ay alif wan nun at ang nun po ay kasra at kung pang plural po para sa pangmaramihang kababaihan, magdaragdag po tayo ng alif wa ta at ang palatandaan po ay ad-dhammah. Okay? Yan po ay halimbawa po sa past tense at ito po ang kanyang halimbawa sa present tense. Okay? Past tense ay qamatil hindatu. Pagdating po sa present tense ay taqumul hindatu. Okay? Past tense at present tense ay isa lang po ang kanilang palatandaan. Okay? Kung jam'ul muannathis salim, magdaragdag lang po tayo ng alif wa ta at ang palatandaan po niya sa dulo ay ad-dhammah. Okay? So natapos na po natin ang jam'ul muannathis salim. At ang pinakahuli po, ang panghuli po ay qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Ang ibig sabihin po ay ito po ay ang uri po ng kalimang ito, ang uri ng noun or isim na ito ay para po sa pangmaramihang kababaihan. Ibig po sabihin nun ay tatlong babae or higit pa sa tatlo. Ngunit ang uri po ng kalimang ito ay hindi po siya nagtatapos sa alif wa ta. Okay? Ang plural po na ito ay hindi po siya nagtatapos sa alif wa ta. So ang tawag po sa kanya ay jam'ut taksir. Okay? Ang tawag po sa kanya ay jam'ut taksir. Jam'u Okay? Ang tawag po sa kanya ay jam'ut taksiri. Okay? Jam'ut taksiri. Ito po yung pangatlong uri ng plural. Okay? Jam'ut taksir. Tandaan po natin kapag plural po para sa mga kalalakihan ay jam'ul mudhakkaris salim. Kapag plural naman po para sa kababaihan ay jam'ul muannathis salim. Kapag plural po na nagtatapos sa waw at nun, ang tawag po sa kana ay jam'ul mudhakkaris salim. Plural po 'yun para sa mga kalalakihan. Kapag plural naman po na nagtatapos sa alif at ta, ang tawag po sa kanya ay jam'ul muannathis salim at ito po ay tumutukoy para sa plural para sa mga kababaihan. At kapag ang plural naman po ay hindi siya nagtapos sa waw at nun at hindi rin po nagtapos sa alif at ta, ang tawag po sa kanya ay jam'ut taksir. Okay? At ang jam'ut taksir po, pwede po itong pumasok sa kalalakihan, pwede rin po pumasok sa mga kababaihan. Okay. So dito po ang panghuling halimbawa po na binigay ni Ibn Ajurum ay qamatil hunudu wa taqumul hunudu. So ito po ang kanyang verb qamat at ang kanya pong doer or fa'il ay al-hunudu. Ito po ay plural din po siya ng noun na hind. Okay? Ang hind po ay nag-iisa lang po si hind. Pag dalawa po ay al-hindani. Pag tatlo or higit pa po ay pwede po tayong pumili sa dalawa. Pwede pong al-hindatu at pwede rin pong al-hunudu. Okay?
is same lang po yung meaning nila. Okay? Ibig sabihin dito po ay maraming hind, dito po ay maraming hind din. Ngunit ang uri po ng plural na ito ay jam'u al-muannath salim, at ang panghuling plural po, ang kanyang pangalan ay jam'u taksir. Okay? Ano po ang kanyang palatandaan? Ang kanyang palatandaan po sa kanyang hulihan ay ad-dhamma. Dito po ay present tense, taqumul hunudu. At ang kanyang palatandaan din po ay ad-dhamma. Okay? So, babalikin po natin mula sa umpisa. Kapag ang ating fa'il, kapag ang ating doer ay isang babae, singular na babae, ang kanyang palatandaan po ay dhammatan. Okay? Dhammatan kung walang alif walam, at isang dhamma lamang po. Okay? Isang dhamma lamang po kung papasok po sa kanya ang alif at lam. Kapag dalawa po ang doer, dalawang babae, ang palatandaan po natin ay alif. Okay? Ang palatandaan po natin ay al-alif. Okay? Al-alif, at magdaragdag lang po tayo ng nun na may kasra sa kanyang ibaba. Ang pangatlo po, kapag ang doer po o ang fa'il ay tatlong babae, okay? Plural po para sa kababaihan, ang kanyang palatandaan po ay ad-dhamma. Okay? Dhamma po ang kanyang palatandaan, at ang gagawin po natin sa kanyang isim, sa kanyang noun, okay? Sa kanyang pangalan ay daragdagan po natin ng alif at ta. Okay? Alif wa ta. Tapos ang kanyang palatandaan po sa kanyang dulo ay ad-dhamma kung siya po ay fa'il, siya po ay doer. Okay? At ang pangapat po ay plural din po. Okay? Plural, ngunit siya po ay jam'u taksir. Okay? Siya po ay jam'u taksir. Hindi siya nagtatapos sa alif wa ta, ngunit siya po ay plural para sa mga kababaihan. Okay? Ang kanyang palatandaan po ay ad-dhamma. Okay? Ad-dhamma din po ang kanyang palatandaan. Okay? Sa singular po ay ang kanyang palatandaan ay dhamma or dhammatan. Pagdating po sa pangdalawahan, ang kanyang palatandaan ay alif na may kasunod na nun at kasra sa kanyang ibaba. Ang pangatlo po ay tatlong babae, at higit pa sa tatlong babae, ang kanyang palatandaan ay dhamma. At ang noun po na iyon ay daragdagan natin ng alif wa ta. Okay? Ang tawag po sa kanya ay jam'ul muannathis salim. Ang pangapat po ay, ang kanyang palatandaan din po ay dhamma. Okay? Kung siya po ay tumutukoy sa jam'u taksir. Okay? Plural din po siya na pumapasok sa kababaihan. Minsan din po ay pumapasok siya sa panglalaki. Okay. So ito po ang ating aralin sa araw na ito. At ang nalaman po natin sa araw na ito ay kung ano ang dapat nating ilagay sa dulo ng isang salita, isang noun, kung ito ay doer na pang babae. Okay? Kapag siya ay nag-iisa lang, kapag siya ay dalawa, tatlo or higit pa sa tatlo, at dito rin ay tatlo or higit pa sa tatlo. Okay, so ito po ang aralin natin sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa susunod po natin na aralin ay magbibigay po tayo ng karagdagang noun, karagdagang uri po ng al-fa'il, at ipapaliwanag din po natin ang pangalawang uri ng fa'il, yung tinatawag na al-mudmar. Okay, sapagkat dito po ang fa'il po dito ay zahir. Okay, sinabi po natin na ang fa'il po ay yang qasimu ila qismayn. Ibig sabihin ang fa'il o ang doer ay nahahati po sa dalawang uri. Ang unang uri po ay, ang tawag po sa kanya ay al-zahir. Ibig sabihin po ng zahir, nababasa po natin, nakikita po natin kung sino talaga ang doer. Dito po ay si Hind. Okay? Nababasa po natin kung sino ang ano ang kanyang pangalan, or kung sino po ang fa'il sa pangungusap na iyan. Dito po ay nag-iisang Hind, dito po ay dalawang Hind, dito po ay tatlo or higit sa tatlo, dito din po ay tatlo or higit sa tatlo. Sa next lesson po natin ay ipapaliwanag natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang al-fa'il. Pangalawang uri ng al-fa'il or doer, ngunit ang uri po nito ay mudmar. Ang ibig pong sabihin ng mudmar ay hindi po binabanggit ang pangalan sa pangungusap na iyon. Okay? Hindi po natin mababasa kung ano ang kanyang pangalan. Okay? Ngunit may humahalili lang po sa kanya para maintindihan po natin kung sino ang
doer or al-fa'il sa pangungusap na iyon. Okay? So hanggang dito na lamang po muna. Magkikita-kita din po tayo sa susunod po nating aralin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawam at-tawfiq was-sadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم